Sige. Combine. Yan. Pag bigla mo siyang ginanon, wala. Ayun, bagsak agad. Hindi ko nga mapaabot na 60 kanina eh. Wala bahay eh. Mahirap patakbuhin na basta. Oh, nanay. Katatapos ko ng paliguan tong limang to eh. Mababango na ulit. At ngayong araw sana ay ipapagawa ko na si Beastie. Kaso, si Angel ay may seminar. Kaya hindi ako makaalis. At wala magbabantay rito sa mga alaga. At syempre dun sa 5 bagong batuta na naandun, oh. Tulog na tulog, oh. Kaya ngayon, ang gagawin ko ay lilinisan ko muna yung tuktok bago tayo lumarga sa ride natin. At ipapakita ko sa inyo. Kina-charge ko muna itong isang battery dito. Ayan. Up dyan lang. Buti na lang, meron ng harang dito sa likod na pinto namin. At lilinisan ko lang yung tuktok. At ilang araw na tenga nung nag-Cordillera level 2 tayo eh. Sulit talaga yung gamit natin sa dual sports tire ni Shipa. Nalinisan ko na to eh. Yung likod natin, all goods. Dahil dito sa likod na garahe, kung kita nyo naman, wala dito ang saksakan ng kuryente. Kaya ang ginagamit ko rito ay yung solar na binili rin natin sa Shopee. At saka yung isang naandun. Meron akong power washer na di kuryente, isasaksak pa. Lang nga naman magano pa ako ng mahabang extension, bumili pa ako para lang magamit at malinis tong ating tuktok at yung ibang motor. So ngayon may nakita ako sa Shopee na di battery na na power washer. Ito, yung kaninang pinakita kong china-charge na battery, para dito yon. Ayan. Ito yung isa na full charge ko na to. Ngayon, ito yung power washer. Para ka lang merong merong drill. Pero power washer to. Lalagyan na ng battery, tapos may kasama na siyang hose. And then yung sprayer, yung nozzle, at saka syempre filter. Para hindi pumasok mismo yung dumi na nandun sa tubig. Buti pala ka mo, meron akong ipon na tubig dito. Itong drum, kaso medyo malayo dun sa ating tuktok. Kukuha na lang ako ng timba. Ito na yung timba, gagamitin natin. Tapos, eto, lagayan to ng sabon. Para na sa ganun, lumambot yung dumi na kumapit dun sa tuktok. At syempre, sabon, kahit yung dishwashing liquid, pwede na to. Dito sa hose na kasama, ilalagay lang natin tong fitting na to. Para mailagay natin dito sa spray gun. Yan, tapos, itong kabilang dulo ng hose, dito naman natin ilalagay itong filter. Okay na, nakabit na natin yung hose dito sa sprayer. Ngayon, ito yung mismong nozzle. Nakabit lang dito. And then kung syempre, kung sasabunan muna natin yung mismong lilinisan natin, itong lagayan ng sabon ay dito kinakabit sa dulo. Ganito. Push mo lang to. Ayun, ganyan. So itong sprayer is meron kasamang dalawang nozzle, which is itong isa is yung straight, 0. Ngayon, itong puti is 40 degrees. Parang ito yung pahaba. Gamitin na natin. Siyempre, ilagay muna natin yung ating battery. Natin. Testing muna. Lagay natin yung hose. Higot. Okay lang. Lagay natin itong nozzle. Oh, lakas okay Itong puti. Okay. Sprayer na ganito. Pwede na rin. Hindi ko lang alam kung gaano katagal yung isang battery nito bago malobat. Sabunan muna natin. Para maumpisan na. Hingin natin ito sabon. Ayos Siyempre, tanggalin muna natin to. Talagang madumi. Maraming dumi Mas mas komportable. Kung halimbawang kapos yung mismong hose, pwede namang dalhin dito mismo yung timba para mas lumaki. So ang isa na lang problema ko dito pagka babiyahe ng gabi dito sa Bajaj RE is yung kanyang ilaw. Kasi yung stock headlight nito, di naman ganong kalinaw. Di naman natin pwedeng kabitan to ng auxiliary lights kasi pahiram na sa atin to.
Kung halimbawa man, paltan natin ang stock headlight, pinagpaalam ko na naman to sa Bajaj Philippines, papaltan natin na mas malinaw para na sa ganun ay hindi tayo nangangapa sa dilim pagka bumabiyahe ng gabi. Ang kagandahan dito sa Bajaj 3-wheeler, kapag ka nililinis mo, yung kanyang flooring is merong butas para doon mo na lang papuntahin yung dumi. Ayos din pala itong pressure washer na to, hindi naman siya ganong kalakasan. Kaya kahit ipanghugas mo ng paa at umano sa iyong balat ay hindi mahapde. Unlike nung dati kong gamit na talagang di kuryente, pagka natamaan ka nun sa balat, mahapde, talaga magsusugat. Buti hindi tayo inabutan ng gabi sa paglilinis. Mabilis lang. At saka ang kagandahan, hindi pa ubos yung isang battery, natapos ko na. Mayroon pa oh. Tapos na nagamit ko lang na tubig ay 1.5 balde. Itong malaking to. Nakatapos na agad ng paglilinis. Tingnan nyo kung gaano kalinis. Diba? Pwede na. Oh, diba? Oh. Ang kagandahan pa mismo dito sa portable power washer is mabilis lang siyang iligpit. Wala ka na masyadong mga wire na ibubulun-bun pa na ayusin. Ito, tatanggal-tanggalin mo lang yung mga naka-attach. Yung nozzle. Siyempre, yung ating bote ay kailangang hugasan muna ng maigi. And make sure na wala nang lamang tubig yung hose na kasama. O, pwede natin itong hindi tanggalin Pwede ito sa mga nagmo-motor wash or car wash na business for emergency kapag ka walang kuryente. Or kaya naman, pwede ka mismo ng sarili mong car wash. Pupunta ka sa mga kaibigan mo, magse-service ka na ikaw yung maglilinis. O kaya parkila mo tong power wash na to kapag ka hindi mo ginagamit, di ba? Pwede mo na nga rin dalhin to kahit saan Siyempre, make sure na tatanggalin ang battery. So pagkaligpit ng maayos, pwede mo na agad dalhin kahit saan. Ganun lang, ligpit na. O sa mga magtatanong dyan kung saan ko to nabili sa Shopee, ilagay ko na lang yung link sa comment section or kaya sa description ng ating video. Bukas naman ay pupunta tayo ng Team Bochog at saka ng LTO para iparenew at ipaayos na rin natin si Beastie. Kailangan na talaga niya ayusin. Nasa ganun ay magamit ng asawa ko sa pagpasok niya ng trabaho. At si Mimi muna, magiging service ko naman. Tara na, let's go! Alas 12 ng tanghali at nandito na tayo sa Team Bochog shop syempre. At bago ako dumaretso dito ay sinamantala ko na muna na magparehistro ng motor si Beastie. Alas 5 ng madaling araw ako umalis ng bahay. Medyo madilim-dilim pa and alas 6 naman ng umaga ako nakarating ng Mabitak. Hindi ko mapabilis yung takbo ni Beastie kasi nga humahagok or parang nawawala ng hatak. Kaya ang takbo ko lang kanina ay 40 to 50 kph. Tapos kinabahan pa ako kanina pagpaakit na ng mismong antipolo kasi baka kung kailang nandun ako sa mismong gitna ng paakyat baka kapusin ako or bitinin ni Beastie. Buti nakisama naman si Beastie at kahit paunti-unting throttle lang humahatak siya. Hindi ko nga lang siya pwedeng biglain kasi nga nawawala bigla yung hatak. Dumaretso na ako ng Espanya kung saan doon ako magpapa-emission testing. And bago ko pa-emission test is meron palang bagong memorandum ang LTO, kung hindi nyo pa alam, na yung mga temporary plate yung wala pang plaka, kailangan sumunod sa standard mismo ng LTO na temporary plate. So yung aking plate kasi is maliit, so kaya naghanap pa kami ng paggawaan ng temporary plate na pagpapagawaan. Nakakita rin lang din naman kami, walking distance lang naman, mismo dun sa mismong emission testing center. Pagkatapos nun ay pinalitan ko na kagad yung aking temporary plate and diretso emission test, and para hindi na rin magtagal doon na rin mismo sa emission testing ay merong mga malalapit na insurance
Kaya doon na rin ako bumili ng insurance. Nang sa ganon ay hindi na kami magtagal pa. Kasi mag-aalas 11 na rin nung matapos kami doon. Dumaretso na rin ako mismo dito sa Navotas Extension LTO. And doon, ko pinarehistro yung aking motor. At sobrang bilis. Wala pa yatang 10 minutes. Na-release na kagad yung aking renewal ng rehistro. Kaya okay na ulit si Beastie. So isa na lang ang problema. Ang gagawin na lang natin ay ipagawa siya. Oy! Shoutout sa mga Tagalos mo dyan! Tara dito ka pala kaibigan. Shoutout sa mga Tagalos mo dyan ha! Mabuhay kayo! Yo! Bigla-bigla itong mga tropa dito eh. Siyempre, idadamay na rin natin yung change oil nito. At ang mga nagtatanong nga pala na kung anong langis ang gamit ko kay Beastie, siyempre, speed metal yung gamit natin. Yan, speed metal yung gamit natin sa motor natin. Simula pa nung nagpalit din tayo ng gulong. Ayan yung gulong natin, kitang-kita nyo naman yung pinagdaanan ng level 2 Cordillera. Hanggang ngayon, ito pa rin. Yan oh. Yung dumi na yan ay hindi pa yan ng Cordillera ha. Pinalinis ko na yan after ng Cordillera. Ngayon lang ulit yan dumumi kasi nga, yung pagpunta natin dito umuulan ng madaling araw sa amin. Dumaan nga lang din pala ako kanina saglit sa Shipa office. At may mga kinuha lang ako na t-shirt, bagong uniforme katulad nito. At saka Shipa tires natin na uniform. Magaganda yung mga bagong jersey or t-shirt na pang biyahe natin. Okay. Bombay mo. Yan. Ano? TPS. TPS yan. Pag bigla mo siyang ginanon, wala. Yung ano na ito yung... Ayun, bagsak agad. Hindi ko nga mapaabot ng 60 kanina eh. Wala bahay eh. Mahirap patakbuhin na basta. Boss, kamusta? Ang aking si Beastie. Pampalit na lang ano yan. Nang? Big bike dapat. Ha? Big bike dapat. Big bike? Bumili pa naman ako ng mags. Yan o, RCB. Feeling sarili eh. Feeling binili eh. Ano, change oil na ba tayo? Saka na yung change oil, wala pang budget eh. Tamang change oil lang. Okay na, sabi daw ni Boss Kambal. O, anong problema dyan, boss? Wala talaga palit. Ano nang papalitan? Fully. Alay, Joe. Yan, dapat ganito ako kapal yan. Oo. Ngayon, inupod niya yun yung kabila. Kakauntog ng backplate. Kaaganon. Ito pati oh. Yan, tatlo yan. Yung tatlo. Yan ang napapala natin. Pero yung belt, Buhay pa yung belt, walang kakakrak-krak eh. walang karak sa loob. Oo. Pero, Sa ibabaw lang. sa ibabaw, ito. Ninat-ngat yata ng daga to sa loob eh. Tingnan mo, Walang niya mo ang aking bola. Square. Hindi na to bola eh. Square. Yun lang yung nakaano. Okay. Yung center spring, gusto ko ng palta ng ano? Stock. Stock palitan natin. Oo, para makatipid naman sa gas. Asawa ko na naman yung gagamit eh. Pero yung backplate okay pa. Oo. Grabe yung tinan mo, Beastie ah. Kain talaga yung gilid eh. Buti nakauwi pa pala ako nito. Sa itsura ng mga, lalo yung mga bola oh. Talaga naman. Grabe. Salamat pa rin talaga kay Beastie. Inuwi pa ako. Alas 7 ng gabi at ito, meron ng belt na pamalit, nakabili na. And syempre, speed tuner pa rin naman yung gagamitin natin doon sa ating drive pace and pulley. Bago na. Kailangan hindi magka-problema to pagka si Angel ang gumamit. Kasi ako rin yung nagpapagawa eh. Kaya pagka ano ko sa kanya nito, si Mimi yung sa akin. Si Mimi yung naman ipapagawa ko. Center spring, yung ginagamit ko pagka bumabiyahe tayo long ride or yung laging mga akyatin, 1,000 RPM. Baka kasi may magtanong. Pero yung stock, ipinalit ko muna, which is 800 RPM. Before, after. Bago na naman. Nakailang palit na ba ako ng ano? Pangatlo na ata. Pangatlo na to, ano? Pero may ano na yan sa gilid. Drive pace ba to, tama? Fully. Ito yung bagong pulley ng speed tuner. Tingnan nyo. Doon sa dati, ganyan yung tsura ng gilid niya. Ngayon, ito na, oh. Meron na siyang lighten at saka para dito ang ano, labas yung dumi. Pag dumudumi na, yung mga galing ng bola, mga nauupod. Oo. Ayos ah.
tingnan natin kung gaano naman to tatagal. Tapos yung bola yung ginagamit ko is 11G straight. Ayan, papalitan ng 13G na straight. Kasi nakadepende rin talaga yung setup ng panggilid kung anong biyahe yung gagawin. Pero kung halimbawa for everyday use na bahay tsaka trabaho lang naman, eh okay na yung stock na center spring or kaya stock rin na bola. Pero mas maganda, bawasan nyo yung bigat ng bola. Parang sa gano'n, magkaroon siya ng kahit papanong arangkada na dagdag. Ito lang yung parte ng CVT natin na wala tayong pinaltan. Lining sa may parting likod na. Tsaka clutch bell. Speed tuner din naman to. Ito original Honda. So yung binili natin is original Honda na belt. Tingnan natin kung ilang odometer itatagal nito. Pakilala ko nga pala sa inyo, bagong tropa. Baka minsan makasama natin to sa Budol Ride. Si Ron nga pala. Tama ko! Sama daw eh. Tingnan natin kung magagaya to kay Billy. Tama ko! Yan ba gagamitin mo? Siyempre! Malalaman natin yan. Tama ko sa adventure! Kasama ka sa akin. Oo! Sanay ka ba sa cemetery matulog? Hindi! Tetesting ng X-Max ah. Naka-Brembo yan boy. Harap. Likod tsaka harap oh. Brembo. Yan masarap ang putingan. Sigurado ka ha? Sigurado, pasok lahat. Sigurado ka nang matatanggap mo pagka nagkagasgas yan ha? Oo naman. Oh, narinig nyo ha? Hanggat maaari, ingatan natin. Hanggat maaari. Tingnan natin. Hanggat maaari. Ito yung isang gusto kong magkaroon eh. Yan oh. Dashcam. Siyempre di naman all the time laging bukas yung camera natin para pag bumabiyahe tayo, meron pa rin tayong footage. Ito yung niya, camera sa harap. Tapos ito naman yung camera niya sa likod. Meron din siyang kasamang TPMS or yung tire pressure monitoring system. Pakita ko sa inyo yung niya, TPMS na sensor sa mismong pito. Ayun oh. Dalawang buka pa yan. Harap at likod din yan. Susunod, pakita ko sa inyo pagka nakabili tayo ng ganyan. Tingnan natin kung gaano kalaki yung nito, compartment, underseat compartment ng X-Max. Boom! Leg check. Isang isang haba ng hita ko yung yung mismong lagayan Yung dala-dala kong gamit na lagi-laging nasa top box lang natin. Kasya na yung lahat dito. Yung pang isang linggo. Yun, okay na. Okay na, boss? Okay na, gabi na. Okay, gabi na. Ito. Ay, yung ipapa-welding din na natin naputol na naman. Talagang welding na lang yung bumubuhay dito eh. Ay, putol na naman Dahil sobrang dami rin ng dalang gamit kaya bumibigay yung bracket natin dito yung pinagkakapitan Pero kung naka X-Max, walang problema Sigurado, underseat compartment pa lang laman na nung buong lahat ng dala ko Grabe yung pilas Kung saan yung pinag-weldingan, yun ulit ang pilas Hindi ko na nga mailak to pagka nilalak ko yung sa upuan. Okay na? Sure na yan tatagal na yan. Mukhang okay na mga welding All goods na. Eto pati din yun. Nilagyan na rin ng welding pala. Kala ko wala Tama ko susunod Sige ba? Basta nga ready ka kahit saan matulog. Yun lang, pag-usapan natin. Okay na si Bisty. Ngayon, tetestingin na natin siya habang pauwi tayo. Salamat. Ingat po. Sige. Great. Thank you. Okay Uy! Wala akong dalang sticker ngayon. Pa-picture. Dito tayo sa tabi. Teka lang. Alam ko sino natawag 1, 2. Tingnan mo yung picture natin. Ayun. Thank you po. Ingat bro. Sige, salamat. Okay na yung arangkada. Bumalik na. .30 ng gabi at nag-stop over muna ako dito sa may 7-Eleven. Dito to sa may Kalayaan. Itong merong Petron na gas station. Kung saan dati dito rin kami nag-stop over ni Angel. Ngayon,
mula na Botas hanggang papunta rito ay dire-diretso na yung biyahe ko. Okay na si Beastie, all goods na siya. Bumalik na siya sa dati niyang takbo. No, hindi na nawawala ng hatak. Unlike nung una na talagang kinakabahan ako. At kahit overtake hindi ko magawa. Pero ngayon, dahil okay na siya, paano naman ang overtake ko? Nalimutan ko palang sabihin or ikwento sa inyo na anong naging sira ni Beastie. So, hindi TPS o throttle positioning sensor yung sira. So, nung tinesting namin ni Kambal si Beastie, kung talagang yun ang sira, throttle positioning sensor or yung TPS, nung pagpipiga niya, nawawala nga, no? So, ang ginawa niya para makasigurado, kumuha siya ng diagnostic tool. Ano, dadiagnose mo? Oo. Ito ang sigurado, kita kagad kung anong problema. Diagnostic tool. Pagkakuha niya ng diagnostic tool, kinabit niya kagad at tiningnan yung sa may TPS. Anong hatol? Nagre-response naman siya kagad no? Ma-under naman yung TPS. Kanina 70-70. Ngayon 69. Kanina 77 sagad, di ba? Tapos ngayon 69. Pag bigla lang siya nagkakaganan. Oo, pag bigla, parang okay na. So dun sa diagnostic tool, makikita kagad kung nagluluko yung TPS. So nakita naman namin yung reading, normal naman. Hindi siya yung tipong kapag kasira yung TPS ay bumabalik mismo yung reading. Kumbaga, di ba magsisimula ng 0, paakyat. Na pagka piniga mo, babalik siya agad kahit na nakapiga ka pa. O ba, kung 0 to 70, tapos pagka nasagad mo ng piga, bumababa siya. Hindi. Normal naman. Kaya ang ginawa ni Kambal, para sigurado na TPS nga yung sira, nireset niya yung ECU. And after niya i-reset yung ECU ng tinesting, ba't parang bumalik? Ano nangyari dun? Ayun. Nawala. Nireset mo yung ECU? Pero kainitin ko muna siya para Nireset yung ECU, nawala bigla yung hagok. Yung parang nawawala-wala yung hatak. Baka dahil kaya sa sobrang tagal na? Kanina naka 77, di ba? Oo, 77. Tapos yun, biglang nag-ano. Nag-69. 69. Ito, dito. Biglang umayos yung under ni Beastie. Hindi na siya nawawala ng hatak. Kahit na biglain yung pagpiga sa throttle tsaka pagdahan-dahan, okay na. Kaya nung kanina, habang tinetesting ko, papunta pa lang dito, dire-diretso na yung biyahe ko. Hindi na ako nag-aalangan na umovertake sa mga nasa unahan ko. Kaya bukas, pwede natin ipagamit kay Angel si Beastie. Tapos, may regalo akong ibibigay sa kanya para mas ganaan siya na gamitin si Beastie lagi. Tapusin ko muna itong kinakain at iniinom ko at diretso na rin tayo ng uwi. Good morning! Dito na tayo sa bahay. Bibihis na yung asawa ko So may binili kasi ako sa Shopee na gloves. Itong gloves na to is kulay violet or yung favorite niya, purple. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung nabili kong gloves para sa kanya. Ewan ko lang kung malaki to or maliit. Pero sana sakto lang kung nabili kong to. Ang style niya kasi Joker ang itsura. Ayan merong smiley face parang si Joker. So mabibili nyo rin to sa Shopee. Ilagay ko na lang din yung link. Ang ganda May ibang kulay pa nito. Merong black tsaka yung parang kulay brown. Tapos may nabili rin akong magandang key holder. Ito siyempre yung duplicate na susi ni Beastie. Ibibigay ko sa asawa ko. Ito naman yung sa kanya. Ang kagandahan dito sa nabili kong key holder is may kasama siyang ganito, katulad nung sa akin din. So in case na mawala mo tong susi at meron nakapulot, katulad nitong sa akin kasi, nung dati-dati pa to, ayan contact number na nandito. Medyo madumi na nga lang or luma na kasi, pero nababasa pa naman yung number. So ito, ganito itsura niya. Parang sa ganon, mawala man yung susi mo at merong iba nakapulot,
pwede din niyang kontakin mismo yung number na nandito. Ikaw mismo maglalagay ng mga nandiyan number, may kasama na. Itong binili ko is pang Honda Beat and pang Honda Click. Meron din naman nabibili kung halimbawang pang PCX yung inyo or Honda Airblade, ADB, na ang gamit ay yung wireless key remote. Meron ding available na para sa ganong motor. Paano, Beastie? Ikaw na bahala kay Angel, ha? Ingatan mo siya, ha? At least makakapagpahinga ka na. Hindi ka na gaanong babiyahe ng malayo at matitindi. Goods na. Talagang Beastie is back na ulit. Wow! Pormang-porma. Putok na putok ang pisngi, ha? Parang nga mamaya putok. Oh, yung ano mo. Oh, ikaw na bahala kay Beastie, ha? Ay. Yung ano yan, doon yan? Oh. Yung mga kung kasya sa yan, kung tama lang to nabili kong laki na to. Pero kahit di naman, malaki man o mali ito, susuot niya to, kulay violet eh. Malaki. Sakto lang. Ano, masarap sa kamay. Yabang nito. Tanggal mo na yan. Nagtatahulan na yung Bye! mga ano dun, alaga. Nakakang makeup pa. Ingat, ha. Yan. Tayo mag-aayos na ng gamit. Yung mga dadalhin nating gamit para sa gagawin nating ride. O, diba? All goods. At ikaw naman, Mimi, oh. Pagbalik ko ay saka kita asikasuhin, ha. Pasok, 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 pasok. Ano, Poppy, ready na? For our tuk-tuk adventure? Ha? And si Jarvis na nakakulong? Siyempre, kasama yan. Ayun naman tatlo. Bantayan nyo maigay yung mga bulinggit na yan, ha? Dahil mamaya madaling araw pa tayo at meron tayong kasama sa ating ride. Kaya sa next vlog ay tuk-tuk adventure sa tayo. Ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa! Yeah, I just wanna be